magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung saan man lupalo kayo nandoon, magandang umaga, magandang gabi sa mga nanonood sa atin sa ibang bansa. Ngayon, kasama na, bibigay po natin si kasamang Romel. Yes, okay. Magandang araw po sa lahat ng nagapakinig, nagapanood ng programang Makikiraan Lang. Ito po yung kaibigan, ang balagcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual po. Ayun, mga kasamang Romel. Batiin mo muna natin ang ating technical director na si Ed De La Rosario at ang ating chief, si Elmer Francisco. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Ating superhero. Oo. Yeah. Ngayon, kasama Romel, napag-usapan natin kahapon, di ba? Yung ating iba't ibang klaseng pagdidil natin sa mga kasama natin. So, gusto ko sana i-review lang yung kasamang Romel. Okay. So, yung unang-unang techniques to handle people. No, don't criticize and don't complain. Diba? Wag mag-criticize or to condemn. No? Number 2, give honest, sincere appreciation. Kung atin nalalaman kahapon na pag-discuss na natin to, unti-unti. So parang review lang natin to. Yung pag magbibigay tayo ng appreciation, maging honest tayo. Kung halimbawa ay maganda ang kanyang pananamit, maging honest tayo na maganda daw ang kanyang pananamit. Okay. Number 3. So arouse the eager or want. No? Ika nga, binibigyan natin yung mga ibang klaseng pagka-topic ba? Topic na ni kasama Romel, di ba? Kasama Romel, yung ating topic doon sa mga taong yung gusto niya. So, binibigyan natin yung parang interest doon sa gusto niya. Kasama Romel. Ngayon, doon sa yung second topic natin is make waves people like you. Kung paano ka magustuhan ng ibang tao. No? So, mayroong mga 6 na paraan to. Pag na-discuss natin kahapon. Ang unang-una ay maging interesado ka sa isang tao. Yung ika nga may yung parang genuine na pagiging interesado ko sa isang tao. Hindi parang ikaw lang o yung parang balat kayo. No? Dapat genuine ang pagiging interesado mo doon sa isang tao. Okay. Number 2 natin. Ngayon, yung smile. Kadalasan na pag-uusapan natin, ang laking tulong yung smile. Yung nakatawa. Yes. Iba nga yung kasi minsan kasama Romel, merong ngiting parang ngiting aso na nang-aasar ba? Merong ganun. Pero huwag natin gamitin yung ganun ng ngiting aso. Dapat genuine din lahat. Lahat ang sasabihin natin dito, puro genuine. Yes. Yung mga smile. Sa akin, sa Mang John B, hindi yan tumatalab eh. Kaya ba? Wala sila. Sila magdadala nun. Oo. Kasama Romel, ikaw naman, lagi kang nakasmile. Yeah. Built-in. Pero minsan nakakalimutan ko. Pero pag nasa harap tayo, alam mo na, nagpo-program, tagal ba naman? 26 years, no? Kailangan talaga eh. Yung baga, kahit di mo sila nakikita, automatic. Yeah. Oo. So yun, lagi tayo nakasmile. Yung number 3, yung pangalan ng isang tao. Ika nga, yung pinakamagandang sabihin mo sa isang tao. Hindi yung hoy, hi, huy, mga ganun ba? Minsan masama papakinggan kung kasamang Romel, di ba? Huy! Oo, hindi maganda yung hoy. Kasi parang hindi naman yung dog. Diba? Tao yan, tao. Tao yan. Tama. So,
Yung number 3 natin, siyempre, so, be a good listener. Marunong ka dapat tayo makinig. Sa taong kausap natin. Kasama Romel, meron akong pala dadagdag dito. Di ba minsan, nasa technology na tayo. Okay. Yung pagka kinakausap ng isang tao, pagkatapos, cellphone ng cellphone, parang hindi nakikinig. Unethical yun. Oo, Di ba? grabe. Kausap mo na isang tao, pagkatapos, cellphone ng cellphone, parang hindi nakikinig. So, dapat, kung kausap mo isang tao, bibitawan mo lahat. Oo naman. Bibitawan mo lahat. Kasi Maski hindi personal, maski sa telephone call, messenger call, alam mo yung para bang ang dating walang interest na kausap ka, ganun. Mararamdaman mo yun. Kasama John B. Diba? So, mararamdaman talaga. Kahit mas magandang ma-practice yun kasi mas magaling ka na pag personal na, di ba? Oo. Katulad yung ginagawa natin kasama Romel. Nagla-live broadcast tayo dito. Pagka nagsasalita ka, papakinggan kita. Pag nagsasalita ka, papakinggan mo ako. Di ba yung mga ganun na palitan ba? Merong koordinasyon. Correct. Tama ka doon. So, ang ano pa, yung number 5 natin, talking sa other person's interest. Yung mga interest ng isang tao, kung ano yung mga gusto niya. Ito yung mga ibang klase, ibang gusto niya. Yun ang i-discuss natin. No? So, yung number 6, yung pinakahuli natin kahapon. So, make people important. At saka maging sincero ka doon sa pagka yung feeling mo sa kanya. No? Yun ang pinakahuli natin. So, mayroon tayong tatlo at yung anim is paano ito kung paano i-handle ang isang tao. Ngayon, kasamang Romel, bakit natin dinidiscuss ito? Ito yung dinidiscuss natin kasamang Romel. Hindi para, hindi ko sinasabi na pangit ang ugali ko o pangit ang ugali ng bawat isa, kundi pwede tayong magbago. No? Kaya ang makikiraan ko ay isang pwede natin baguhin ang discussion o yung ating pamumuhay o paano tayo mag-deal sa isang tao. Ang makikiraan pong program ay isang program na pwedeng pag-usapan natin politik. Pwede natin pag-usapan ang personalidad ng isang tao. Pwede natin hanggang mayroong pagbabago. Kasi kasamang Romel, ang pagbabago kasi, yan ang constant eh. Yan ang permanente natin yung pagbabago. Kasamang Romel. Saka yung pagbabago kasi, talagang kung wala kang giya, yung you are informed, educated, and how yung communication, kompleto. Ano na yan? Kumbaga, nasa tao na yun, paano niya yun gagamitin, di ba? Oo. Ngayon, punta na tayo sa unang topic natin. Ang topic natin dito, win people the way you think. Ano dito? Ika nga di ba minsan meron tayo mga kasama or kausap, no? Ginagawang yung usapan hindi mo ma-connect o hindi ka na-connect dahil hindi mo sila hindi mo sila do-drone sa sarili mo or hindi mo sila nalalapit doon sa gusto mo. So, meron mga steps. So, pag-usapan natin itong mga steps at magbibigay tayo mga example sa pwede natin gamitin itong mga examples na to o itong mga tips na to para sa ating growth, para sa ating paglago, para sa ating pagdidil sa mga tao. No? So, ito ay mga steps na to ay number 1. Kung in order to get away from the argument is to avoid it. Ibig sabihin, kasamang Romel,
ang unang-unang natin dapat iwasan ay magkaroon ng argumento. Kasi yung argumento kasamang Romel, ang pinakamahirap i-deal sa isang tao. Kasi may sarili siyang opinion, may opinion ako. Pagkatapos pipilitin ko yung opinion ko, di ba? Para baguhin ang pag-iisip niya, ang hirap nun. Kasi mayroon siyang sariling opinion. Mayroon mga example dyan na madalas yan sa isang inuman. Minsan, pagdating dyan sa inuman na yan, may sariling opinion ng isang tao. Pagkatapos, dahil impluensya ng alak, gusto mong ibalik mo siya doon sa gusto mong opinion, ay mag-aaway kayo talaga. Sa isang kapatid, magkakapatid, halimbawa na lang, isang mag-asawa, isa gusto is natural tungkol sa family planning. Meron naman ang gusto yung artificial. So, hindi sila, minsan doon na nag-aaway yan, mga yan. Pero kung i-respeto natin ang, walang argument, igagaling natin ang gusto ng bawat isa, ay hindi kayo magkakaroon ng argumento dyan. Dahil dapat natin, galangin natin ang opinion. So, iwas tayo doon sa argumentong yun. Dahil sa argumentong yun, ang magiging balakid sa relasyon. Ito, dinidiscuss natin, puro relasyon to. No? Mga kaibigan. Okay, yung number 2 natin. So, huwag tayong makapag-argue. No? Kung meron man pwede natin express yung ating opinion, pero galangin din natin ang kanyang opinion. Okay, ito. Sinagot na nga. Respeto natin doon sa taong may opinion na yun. Huwag natin sasabihin, mali ka. Kasi pag sinabi mong mali ka, personal ang opinion. So, huwag natin sasabihin na, hindi kasi mali ang opinion. Mali. Dapat sinasabi natin, tama yung opinion mo, ginagalang ko yung opinion. Pero ito ang aking opinion. No? So, hindi natin, ganun tayo dapat makapag-usap sa ating mga kadil. Hindi lang doon sa anak natin, sa mga kasama natin sa bahay, relatives mo, pati doon sa mga kaibigan mo rin. Lalong-lalo na pag nag-uusap tayo, meron tayong kadil sa mga negosyo natin. Meron tayong negosyo, meron siyang opinion tungkol sa produkto, ay huwag na natin gamitin yung mali ka na word. Kasi yung mali kang word na yun, nagkakaroon ng balakid nagkakaroon ng stumble block sa bawat isa. Kasi pag sinabi mo mali ka, nagkaroon ka na ng barrier sa meron ka ng wall na dinivide mo between you and the other person. So, huwag natin sasabihin, mali ka, o yung respetuhin natin yung opinion niya, sabihin natin, respeto ko yung opinion mo, ginagalang ko yan. Mas magandang sabihin yun, nirespeto mo yung opinion mo, ginagalang ko yan, pero meron din akong sariling opinion. Tama ba, kasamang Romel? Yes, tama. Okay yan. Basta't may share natin dyan. Basta't alam natin kung paano, yung bang wag sulong ng sulong para alam mo nang medyo pupunta na doon sa argumento, mainit ng argumento. Alam natin paano kumambyo ng atras para to avoid, di ba? Yung matinding argumento. Correct, kasama ni Romel. Kasi yung minsan doon nag-uumpisa ang away, di ba, kasama ni Romel? Okay, number 3 tayo. Pagka ikaw ay nagkaroon ng kasalanan, i-admit mo emphatically. Ika nga,
hindi ibig sabihin na kasama Romel, may ano to eh, may parang ah pag masyado kang pride na tao, hindi mo sinasabing nagkamali. Pag sinabi mong nagkamali ka, parang kabastusan sa sarili mo, di ba? Pero ito, hindi eh. Ika nga mas gugustuhin pa na, ewan ko, meron ng mga tao na pag sinabi, oh, sorry, nagkamali ako. No? Yeah. At saka yung pagsabi mo ng sorry, hindi balat ko yung pagkasabi mo. Sincere. Sincere. I'm sorry. Oo. Yung I'm sorry pero nagpapaliwanag pa. Actually, yun yung medyo hindi niya tanggap. Yung ika nga paghingi ng kapatawaran. Kasi gina-justify niya pa eh. Ganon, ma-observa mo yan kasama dyan. oo. May kasamang Romel, di ba pag sa pamilya ko na lang, meron kaming motto ng anak ko. Pag ikaw nagkamali, magsabi ka ng sorry. Pagka nag-explain ka pa doon sa pagkakamali mo kasi gina-justify mo yung pagkakamali, hindi ka sincere doon sa sorry. Yun ang sinasabi natin kasama dyan. Oo. Yung sinceridad ay wala. Correct. Kasi pinipilit, So, dapat, kaya pag ako sa amin dyan, tekniko naman ganito. Pag ba medyo parang ayaw tanggapin, sabihin ko na lang, huwag ka na magpaliwanag, wala namang judge. Di ba? Sino talo, sino panalo? Wala. Talo kayo. Pamilya kayo, talo kayo. Di ba? Halimbawa, may neighbor kang malapit, naririnig yung argumento nyo, natatawa lang yun. So, anumang argumento, anumang depensa, wala. Sasabihin, ay, ganun si ay pumayag. Ganun yung anak, ayaw din. Sino talo? Di ba? Kaya yun yung ko, lagi. Parang, na sa akin yun. Teka, habi kong ganun. Hindi husgado to. Walang panalo rito. Kaya tigilan na natin to. Ganun. Correct kasamang Romel. Dahil talagang pagka nagkamali ka, at makikita naman ng isang tao kung talagang nagkamali kayo. Kaya ako talaga, sa akin practice ko pa rin, pero meron mga pagkakataon talaga hanggang sa maaari. Kasi ewan ko, nature yata sa isang taong kung lulusot, lalo Pilipino, pagka sinabing nag-beat the red light na sa trapiko, di ba? Kaya meron ginawang violation sa... Hindi, para sa akin kasamang Johnny, hindi yan nature eh. Nakakahawa. Kasi kung makita niya, halimbawa, beating the red light, tapos barkada sila, sasabayan niya yun, sundan niya. Para pakita niya na pero hindi niya, sa tingin ko hindi natural niya yun. Kaya lang, merong parang nauna, ayaw, di ba? Kasi kung natural mo talaga, ang daling yung katulad ko, ako matindi ako magalit pero nung bata ako, talagang walang katwiran sa akin nung bata ako. Pero ngayon, nakita ko na rin lahat nung kumbaga mawawala yung sino man yung talagang kadikit mo, barkada mo. Mapapansin mo yan eh, di ba? Correct ka dyan, kasamang Romel. Dahil, pagka mayroong gumawa ng pagkakamali, ewan ko, kasi sa psychology class namin, diniscuss yung halimbawa, lahat kami nadudoon nasa isang kwarto, nakikinig. Biglang meron bumaksak doon sa labas. Isa lang tumayo at pumunta sa bintana. Lahat yun magsisipunta sa bintana. Yeah. Parang pagkakamali din niya sa trapiko. Pag isang magkamali, ginagaya kasi. Yeah. So, pagka nagkamali, huwag na natin justify. Mali na eh. Mali na nga eh. At saka hindi dapat kasamang Romel. Alam mo ng isang taong mali siya, dinidiin mo ba
ang pagkakamali niya. Kaya nga, dahil sa haba na ng pagpapaliwanag, halimbawa, tama ka doon sa nangyari, sa may mali, pero nag-sorry na, tapos pinapaliwanagan mo pa, dinidiin mo pa siya noon. Kumbaga, Oo. okay na eh. Tapusin na natin. Let bygones be buried, di ba? Oo. Meron mga pagkakataon, halimbawa isang bata, sabihin natin teenager, na buntis. Bili ko kasi ng mga magulang, dahil takot na takot yung bata ngayon, na buntis. Pagkatapos, galit yung sa una, pero unti-unti, na nahimasmasan din yung magulang, kasi wala na tayong magagawa, nandiyan yan. At least alam niya yung nangyari sa kanya. So two-way yun, no? Unang-una, para masabing na para hindi magalit sa'yo, unahin mo kung nagkamali ka. Aminin mo nagkamali ka. Walang excuses. You don't have to justify ka. Pagkatapos yung receiver naman, kung naiintindihan mo na talaga nagkamali siya at humingi ng tawad, edi tanggapin mo na yung tawad. At kalimutan na. Ayun. So, yun ang number 3 natin. Tapos, pagkatapos dito, sa begin in a friendly way. Lagi kang, ito para manalo tayo doon sa mga taong gusto natin kausap. Maging friendly ka. Meron pagkakataon ang dating, minsan, ito nag-ginawa ko sa anak ko. Meron siyang bisita, hindi ko kilala. Ang dating ko ngayon, sino ka? So, ang nangyari sa kanya, natakot yung bata sa akin. Hindi ko na win siya. Hindi na parang natakot. Alam mo, sindahan, di ba? Alam mo, minsan sa sindahan. Yep, po. Yun ang... Kasi kasama dyan lahat naman talaga. Kumbaga, para may magaang samahan. Kung sino yung pwedeng magbigay. Kasi kailangan bigayan lang talaga eh. Kasi once na yung pinosti mo na yung katwiran mo, pinosti mo na yung gusto mo, wala na. Walang tutunguhan. Diba? Correct. So maging friendly tayo. Yung palakaibigan tayo. Kasama Romel, na-discuss nga natin. Katulad ni Captain Calidan, si Eric Calapataya, lahat kaibigan niya. Pagka pumasok niya sa boardroom, pumasok niya sa meeting natin, lahat yan, iniikutan niya yan. Yes. Iniikutan pagkatapos, hi John B, hi ganito, hi ganito, hi Romel, kasama katulad ni Captain Calidan. Doon talaga masasabi ko talaga, hi sila na. At nangyari din niya sa akin nung nagkaroon kami ng competition sa Korea kasama Romel. Bakit gustong-gusto nila ako ng mga kasama namin mga PWDs? Kahit sinong bansa yan. Kasi mga sa Asia Pacific yan kasama Romel. Asia Pacific, nanalo tayo kasi coach ako doon. Kahit anong bansa yan, basta greet ko, hello, what is your name? Kasi makapagkwentuhan ako. Kaya nung nagsialisa nung natapos yung Asia Pacific for competition for the PWDs. Kasama Romel. Ako ang isa sa mga pinupuntahan ng mga tao. Hinahanap ako. Nasaan si John B? Nasaan si John B? Gusto kong paalam. Kaya mga ganun ba? Yeah. Maganda kasing meron kang friend yung kasama. So, sa atin na. Okay. Get the other way to say yes. Diba? Okay. Paano sasabihin mo? Lagi mong sasabihin sa tao, i-encourage mo, lagi mo sasabi sa kanyang yes. Paano yung mga yes na yan? For example, pagka ang tao naglalakad at walang sasakyan,
Yan mo. Gusto mo sa hindi, di ba? Gusto mo iatid na kita. Sasabihin, ay hindi, okay na ako. Ganun, Yes. walang problema Okay. sa akin. Pero Tama sasabihin yan. mo, tapos sasabihin mo na lang, walang ba, okay na sa akin, basta iatid kita. So, usually, ba sasabi mo, yes. Ika nga para mabigay mo yung mga yes, mabigay niya yung yes na. Ito ay para bibigyan mo siya ng konting pabor. Iaalok mo yung pabor mo sa kanya. Ganon din sa pagdidil natin sa kasama natin sa bahay. Kasama natin sa mga kaibigan. Yeah. Kasama natin. Tama. Tapos kasi yung mga deals natin sa mga ating mga ka-deal natin sa negosyo, sa trabaho. So lagi natin binibigyan ng pabor para magsabi ng yes sila sa atin. At in the way din, pag nagbigay din sila ng pabor sa atin, parang okay din sa kanila. So i-encourage natin sila para magsabi ng yes para sa atin. So, sunod tayo. Okay. Let others do the deal when it comes to talking. Kasama Romel, may parang ito yung na-discuss natin, di ba? Kahapon. Minsan kadalasan talaga, ang gusto talaga ng isang tao, itong usapan talaga ng sarili. Siya pinag-uusapan. Oo. So talagang dapat ang ginagawa na, pabayaan mo sila magsalita. Ewan ko, kasama Romel. Parang talagang ang pananalita ng isang tao, normal lang talaga. Ang gusto niya talaga, siya ay nagsasalita. Normal sa isang tao yan. Meron kapatid na, kasama ng Romel, meron kapatid na sa media. Kilala mo rin yun. Pero, yung kasama mo yun ang talaga namin, kasama ng Romel, namamangka talaga sa usapan yun. Pagka siya nagsalita, talagang wala nang sasabat kasi siya salita ng salita. Malimit na mangyari sa amin pag meron kaming gathering. At normal yun sa amin. Pag wala siya, doon na kami makapagsalita. Doon na kami makapagkwento. Kasi ang dami niyang kwento. Yun. So sa atin naman, alam nyo naman, dahil bata pa, magkakakilala kayo, madaling anuhin yun kunin yung dapat na trato sa kanya, di ba? Kasi bata pa, sama na kayo. Yun yung pwedeng, kumbaga, para kesa magkaroon pa ng argumento, kaya parang hindi nyo siya ma-appreciate dahil, di ba, baka parang pakiramdam mo, siya na lang siya, di ba? Pero dahil sa magkakapatid, walang problema doon. Correct. So yung number 7 natin, kasama ni Romel. Yep. Pagka meron isang idea, no? Minsan talagang nag-uusap kayo. Kasi, di ba, great people talk about ideas. So, pag nag-uusap kayo tungkol sa mga ideas, tungkol sa atin, sa mga plano natin sa mga PWDs kasama ng Romel, di ba? Minsan sinasabi na ng ibang tao, idea ko yan. Pero kung tutusin, hindi niya naman idea ng ibang tao. So, minsan ginagawa na natin para to win himself or para ma-win natin siya. Minsan yung idea natin sasabihin, ito talagang ganda ng idea mo ito. No? Minsan para manalo lang tayo doon sa mga taong yun, gagamitin natin yung technique na to na itong idea nito hindi akin to. Pareho natin idea nito pero na parang nanggaling sa iyo. Yung ganun ba? Although sinabi mo yung idea niyan, pero sasabihin, ang galing mo talaga. Naisip ko pa yun. Hindi sa pagbobola, pero kinukuha lang natin para manalo, mag-gain natin ang confidence na sa atin.
Hindi naman natin sinasabing idea ko yun. Although sinasabi natin, sinishare mo yung idea, maganda yung idea. Okay. Di ba? So, sinasama mo siya Kaya doon sa idea. minsan talaga kasama ni John B, ano eh, natural, nasa naturalesa ng tao eh. Mm-hmm. Nasa naturalesa ng isang tao talaga yung para bang akin idea yan. So, although kasama rin meron tayo yung mga kaibigan. Siguro kilala mo yun. Kahit hindi niya idea, kukunin niya na lang yung idea niya. Tapos sasabihin, kanya. Meron mga ganyan kasama rin. At hindi, kaya nga sa mga businesses or sa meetings, di ba? Minsan hindi niya naman kanyang idea, pero sasabihin niya idea niya. Di ba? Kasama rin yan. Marami yan. Sa politika, makikita natin sa politika yan. Although hindi niya kanyang idea, narinig niya lang yun, ang sasabihin niya, idea ko. Mayroong mga taong ganyan. So, mayroong mga taong naman very honest, sasabihin niya, idea namin dalawa yan. So, ang maganda, sasabihin, idea niya at idea ko, pinagsama namin. Ano lang yan eh, kasama dyan. Marami akong ganyang na-encounter. Yung bang magkukwento, ganito, galing siya. Pero sabi ko, di ba magkasama tayo? Yun lang. Hindi niya pa nakuha yun, hindi niya pa naabot yun. Ganun ako kasimple. Pag halimbawa, mga kwento niya andun ako tapos di ba? Tulad nung pangyayari, na ako'y karoon ng isang enkwentro. Dahil medyo parang ang dating matapang. Lahat ng kwento, doon sa kwentong nangyari sa akin, kasama siya. Pero alam ko, hindi ko siya kasama. Minsan, hindi ko naman sabi ko, teka, wala ka naman nun. Saka nag-iisa ako nun. Oo. Mga tao na gano'n. Meron, marami yan. Marami yan. So, dapat makinig sila sa programang Makikiraan Lang para matutunan nila yung tamang etiketa, no? Hindi po yung etiketa ng pantalon o alam mo, etiketa ng sapatos, yung etiquette. Kaya, Tagalog lang po natin. Meron mga ibang ideas na ganyan kasama ng Romel. Di ba, meron kaming, dati yung aking asawa, meron iniisip, hindi naman maayos ang yung idea yun. So kaming dalawa ng anak ko, sasabihin, anak, ikaw magsabi, parehong idea natin. So yung anak ko magsasabi, ganito kasi yung idea namin, papa. So, although hindi yung idea ng anak ko, pero ang sasabihin ng anak ko, kasi ganito ang idea namin, papa. So, parang idea na rin kasi pag anak ng salita, kasama rin. Iba na yung dating, di ba? Parang ang dating may mayorya na di ba? Tatlo lang kayo, may mayorya na. Kumbaga, dapat sumama ka na. Sumama ka na. Gano'n. Tama ka doon, kasama rin. Mayorya na. Okay, try to honestly to think about the person's point of view. Ika yung honest na, yung point of view ng isang tao, yung parang tinitingnan honest ka doon sa point of view ng isang tao. Kasi yung honest na pagiging isang tao, na yung point of view ng isang tao, no, dapat tinitignan ng isang taong kung sino siya. Hindi yung kung sinasabi niya. Kung sino yung taong yun. Kasama rin may pagkakaiba sa person at saka yung personality. Pag sinabi mo person, bilang isang human being. Yung personality. Yung pagkasinabing personality, kung sino siya. Walang as human being. So, titignan mo yung isang tao, kapag deal tayo, hindi bilang isang, diba? Kung anong wala siya,
kundi bilang isang human being. Kasama Romel, kasama yan sa konstitusyon natin, di ba? Parang, parang tinitreat natin ang tao as a human being. Nasa ano din yan, kasama Romel, sa UNCRPD, United Nations for Rights of Persons with Disability. Di ba? Nandoon ang human being ng isang tao para itratrato natin. Whether mayroon man siyang kapansanan, whether man siya gulit-gulitan yung mga damit niya, may basurero man yan, o namamalakal, human being pa rin yan. Kung tinitingnan natin ang isang tao parang human being, at tinitingnan natin tututusin, may pagkakristyano dito sa topic na to kasama ko. Kung malapit na malapit. Mas tinitignan mo ang isang tao ay nasa kanya ay si Kristo. Hindi mo tinitignan yung tao na kung ano meron siya. Kung sino siya. Kung ano personalidad niya. Ang tinitignan doon mo yung pagiging tao. Diyan ang tama kasama ng Romel. Kasi yung pagka-human being ng isang tao, kasama ba na nanggaling? Di ba sa Panginoon? A human being. Pag human being, bilang isang tao. Hindi kung meron siya, kung anong wala siya, kung ano ang kakulangan niya. Hindi yan. So dapat natin tinitato ang bawat isa kung asa human being. Okay, tuloy tayo kasama ng Romel. At okay. Yeah. Nangangalahati na tayo doon sa ating oras. Yeah. Okay. Ayan. At sa ganda lang yung tinatalakay, sana po lahat ng ating mga tagapakinig ay makuha natin ano yung mensahe na lalo ngayon kasama ang John B. Panahon ng merong pang daigdig na krisis sa kalusugan, ang COVID-19. Ito po, yung mga dinidiscuss ni kasamang John B. ay pwede nyo pong iduktong-duktong. Bilang individual, marami po tayo matutulungan. Siyempre, mas nakapaloob lang doon sa kabuuan, yung dinidiscuss mo, yung disiplina kasamang John B. Yun ang tingin ko. Yung disiplina, lahat pasok doon Diba? Kaya siguro, pinakamaganda talagang ay paalala rin natin kasamang John B na yung mga tulad ng mga nasabing unang discuss mo yung kasinungalingan, ganun. Tapos yung paano mo papakita na you're interested, maganda ka kaibigan. Andun yung pag walang disiplina ang tao di ba? Wala. Wala yan, di ba? Tama ka dyan. At saka sa susunod natin na pagtatanghal, kasama nila. Para magawa nila ng screenshot yung pinag-uusapan natin. Gabay ba nila? Ilalagay ko sa PowerPoint. Pagkatapos, pwede nilang screenshot nila dun sa kanilang telepono. Para makita nila. So, sa susunod, kung siguro sa Lunes, gagawa natin ng PowerPoint yan para ma-screenshot nila. Kasama Romel. Habang tayo tumatagal. Anong oras na ba? Kasama John B. Anong oras na? Ang oras ay 1:40 na. So, 20 minutos na lang natin. Meron pa tayong nalalabing 20 minutos sa iyong palatuntunang makikiyaan lang. Diba? Ayan po yung napakagandang alakayan at talakay na ginawa ng ating kasamang John B. At ito po ay lagi niyong aantabayanan tuwing 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Siya po ay pansamantala ko sinasamahan sapagkat alam niyo naman nagboluntaryo akong alalay niya para sa kanyang programa. Alam kong napakaganda. Alam mo yung kahapon yung reach niya umabot ng 700 kasamang John B.
Maraming salamat po sa Laki. mga tumatangkilik Oo. po sa atin at saka sa nanonood. Kung pwede lang po na makapagbigay po kayo ng comment para kung malaman natin mga comments ninyo. Pwede ho natin ma-discuss din sa mga comments ninyo. Kung nagustuhan nyo, mag-like lang ho kayo. Kung ayaw ninyo, okay dito, mag-thumbs down ho kayo. Open naman po ako sa mga ganyan. Wala ho problema sa ganyan. Kaya you cannot please others. Diba? Kasama, Romel? So, ang susunod natin is maging sympathetic ka doon sa ideas and plans ng isang tao. Sympathetic. Sympathetic. Ano ba yung sympathetic? Simpatiya. Simpatiya. Oo. Simpatiya sa. Doon sa mga ideas ng isang tao. Kasama Romel, pagka meron tayong kasama, di ba yung katulad niya, yung idea natin doon sa mga PWD kasama Romel. Pagka meron tayong mga ideas, sasama tayo doon sa mga advokasya natin. Kasama Romel, ang nangyayari, simpatya tayo doon sa idea pagka pinag-uusapan ang PWDs. Lalo na pagdating doon sa karapatan ng ating sektor. Sympathetic tayo doon sa mga. Kaya maganda din pagka halimbawa ibang tao naman dahil hindi naman PWD ay nagiging sympathetic doon sa ating ideas, no? At saka yung mga gusto natin pagbabago, ay malaking ginagawa natin ng utang na loob. Kaya pagka mayroong ideas ng isang tao, no? At maging sympathetic tayo doon sa ideas ng isang tao. Lalo na kung tama naman ang kanyang idea. Huwag natin kukontrahin dahil gusto lang natin kontrahin. So dapat meron tayong simpatya sa bawat isa. Kasamang Romel. Yung mga simpatyang yan, yung simpatya na yan will go a long way. Hindi yung simpatya na yan, halimbawa, ako ay sympathetic doon sa aking anak. Mayroon siyang gustong-gustong ginagawa. Noong panahon hindi siya pa nagbabago ng kanyang kurso. Kaya nasa fine arts siya. Although hindi ko nakikita kasama ng Romel. I like her idea. Gusto kong mag-flourish siya doon sa kanyang fine arts course. Sa dahilan Kasi merong namang iba. Kasama naman. Okay. Kaya tulad niya, yung kanyang course, nagbago na yung course niya. Until now, naalala niya pa rin yun. Kung gaano ka sympathetic ako doon sa kanyang course. Ganon din naman tayo sa ating pamilya. Ganon din natin sa pagdidil ng ating kaibigan, kasama natin sa negosyo, kasama natin sa ating mga pang-araw-araw na kasama natin sa trabaho. No? Kahit hindi natin, basta nakita natin idea na maganda naman, maging sympathetic tayo. Kasi wala namang mali sa pagiging sympathetic. Hindi ka nga nakaka-encourage. Yan yung kasama dyan, yun naman yung kaya kabaligtaran ng sympathy seekers. Kaya yung idea ng ibang tao hindi niya mabigyan ng makukulang pansin dahil siya ang gusto mong magpapansin. Hindi naman di ba? Yung mga sympathy seekers, no? Yung parang kadalasan gusto niya pag-usapan sarili niya. Tutorpedo niya yung idea ng isang tao para mas makuha niya yung simpatiya ng ibang tao na gusto niya lang kumbaga ilaglag yung idea ng mga kasama. Correct. Na maski sa tingin niya tama dahil gusto niya rin ilutang yung kanyang idea. Talagang kung titignan natin talaga ang buhay kasama dyan. Nandun talaga yung paraanan, yung bigayan na, di ba? Kaya, anumang grupo, ako napansin ko yan, anumang sektor kasama dyan.
laging isinisigaw, magkaisa. Bakit? Bakit hindi? Hindi Mm. magkaisa, bakit? Kasi Oo. paano magkakaisa? Iba-iba yung, ha? Sana maging mature na ang mga tao. Kung halimbawa, gusto maging leader, kung ano man yung idea niya, walang niyang parehas naman. Kasi meron ganun parehas naman yung idea, nagtutugma, nagsasalubong, isa pupuntahan. Dahil lang sa gusto niya, magkaroon ng sympathy. O kaya naman lumutang na siya yung may idea na yon. Kahit kumbaga inililihis, binibigyan, parang yung yung bang may nagawang kasalanan, yung justify, di ba? Parang gano'n. Kaya, duktong-duktong yan kasama ni John B. Kaya napakaganda yung ginagawang pagtalakay. Talagang, kung nanamnamin mo, magagamit mo ng gusto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Yun, kasamang Romel. So, meron ako idudugtong kasamang Romel. Nagtatanong tayo, bakit isang tao ay nagiging leader dahil sympathetic sila doon sa idea ng mga tao. Mga leader. Halimbawa, sabihin na natin, sa oposisyon, bakit sympathetic ng ibang tao? Dahil, bakit naging leader siya? Kasi sympathetic siya doon sa idea ng mga oposisyon. Pero ganun din sa mga ano natin, sa gobyerno natin. Bakit mataas pa rin ang ano ni Duterte? Dahil sympathetic si Duterte sa ideas natin. No? Ayaw natin ng droga. Ayaw natin ng corruption. So, sympathetic siya kasi siya doon sa mga ideas natin. Kaya, kung gusto natin maging leader, maging sympathetic tayo doon sa mga ideas ng ibang. Yung ideya ng nakararami, na talagang, alam mo naman, tama. O talagang pangangailangan na. Katulad yung simpatiya ng ating Pangulo doon sa kagustuhan ng mga mamamayan na yung matapos na yung problema sa droga. Kaya doon yung talagang mataas yung rating niya. Tapos kung meron mang mga ginagawang kampanya ay nagsisimpati yung yung sumusuporta yung mamamayan. Diba? Correct. So, tuloy tayo kasama Romel. Yung number 10 natin. Ang number Okay, 10 natin, baka maiwan pa yan. appeal to the noble motives. Ano ba yung mga motibo magagandang motibo ng isang tao? Doon tayo mag-a-appeal. So, ano ba, may kasama Romel? Pag maganda yung kanyang ika nga yung gusto niya o pagiging noble niya, doon tayo mag-a-appeal doon sa mga gusto niya. Ika nga yung kagandahan ng kanyang mga hangarin sa buhay. So doon tayo magpapasok doon sa tanong. Okay. Madalas yan sa mga hangarin, mga magulang. Ang magulang pag mayroong mga magagandang hangarin kasi very noble yan. Kung para sa kanyang pamilya. Ngayon, kasama ko naman yung ating mga doktor. Napaka-noble yung mga kanilang ginagawa. Lalo na sa pandemya nito. So, ang ginagawa natin, bakit tayo tumutulong? Nagbibigay tayo ng pagkain, inuunawaan natin. Ang gobyerno nga nagbibigay kung halimbawa namatay ang isang health worker, nagbibigay ng 1,000,000. Kung nagkaroon ng sakit, magbibigay 100,000. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na dahil namatay sila. Hindi yun. Kasi napaka-noble ang mga intention ng mga ito. Hindi nila give up yung kanilang profesyon. Ang ika nga ay tulong-tuloy pa rin sila doon sa kanila. Hindi nalintana yung panganib ng kanilang gustuhin bilang pagtupad sa kanilang tungkulin bilang mga doctors na frontrunners, di ba? Oo, tama dyan, kasama Romel. So,
Kung meron mga tayong mga noble intentions o meron ng noble intentions doon sa mga ibang tao, makapag-appeal tayo po sa kanyang magagandang noble intention. Kaya meron kami minsan, di ba, meron tayong noble prize. Kasi magaganda yung mga novel. Iba, although iba yung spelling naman. Kaya meron yung mga Nobel Prize dahil yung meron mga magagandang intention, hindi ika nga ay hindi pang sarili, kundi pang kalahatan ang kanyang intention. Pagka sinabing Nobel intention, hindi pang sarili yun, pang kalahatan. Meron siyang layunin sa buhay. Nakikita niya ang kanyang sarili sa karamihan. Hindi niya segregate ang sarili niya bilang isang tao sa karamihan. Ika nga kasama siya doon sa mga taong nangangailangan. So, ganun ang mga noble person. So, makapag-appeal tayo doon sa mga taong na merong noble intentions at ginagawa. Yung mga nagbasa sa atin, mga kasama, mga basurero, may noble intention yun. May noble, kasi kung tutusin, delikado din kanilang trabaho. Dahil nandiyan lahat ng microbe, nandiyan lahat ng sakit. Araw nila sinusungo. Ang marangal nilang intention is yung noble intention, marangal sa Tagalog, na kanilang hangarin ay makatulong man lang sa kalinisan, maiayos sa kalusugan ng kapaligiran. Lahat ng anumang klase ng trabaho kasama dyan. Kung ito ay mayroong marangal na hangarin, hindi lang para kumita, napakaganda. Di ba? Tapos, bibigyan mo ng kagalang-galang kung anong kinakabit. Kaya ayaw ng presidente natin yan eh. Yung, di ba? Yung His Excellency. Di ba? Ayaw niya ipagamit yun. Kasi nga naman, hindi para sa kanya yun. Kasi ang intention niya, marangal, pero ginagawa niya pa. Hindi yung, di ba? Kaya marami yung pagkakaintindi siguro dun sa hangarin. Yan ang noble intention. No? Kaya nangyayari, ang intention lang talaga ay mapuno yung bulsa. So, talagang pag ang hangarin mo ay marangal, ano man yung katatayuan mo sa buhay, may magagawa ka kasama dyan. Oo, kasamang rin. Ika nga, di ba minsan sinasabi, driver lang ako. Pag mayroon nagsabi sa akin ng gano'n, maganda naman yung trabaho niya. Huwag mong sabihin driver ka lang. Sabi mo, driver ako. Huwag mong lalagyan ng lang. Kasi napaka-noble naman ang trabaho niya. Maranghal. Yun naman, yung hangarin niya ay talagang maganda bilang isang driver. Kaya naman niya, ganon ang kanyang ika nga parang paghingi ng paumanhin. Sorry po, driver lang. Kasi parang sa ating kalakaran, kultura ng Pilipino, yung mapagpakumbaba. Yan. Kasi parang, kumbaga, kahit anong kalalagayan mo na, yung maging mapagkumbaba ka, intention din yun. Marangal na intention yun na ikaw ay makilala na magalang, mapagba, walang hangin, no? Walang intentions. Dapat ang buong pamayanan, mga individual na mamamayan, ano man yung katatayuan sa buhay, dapat merong marangal na hangarin. Yung paglilingkod at maging maayos naman yung kanyang trabaho. Diba? Okay. Kasama Dumel. Yes, sir. Dalawang topic na lang. Okay. Yung ano natin. How much is the hour? So, ito, number 11 natin, i-dramatize natin yung ideas natin. Ika nga, gagawin natin in action yung mga ideas natin. Kasi pag hindi natin ginawa yung action ng ideas natin, baliwala yan yung mga ideas na yan. Kaya nga tawag natin dyan, drawing lang yan.
kung maganda naman yung ideas natin, gawin na natin, ay action natin. Mayroon tayong mga sinasabing isang idea. Halimbawa, gusto kong tumulong, pero hindi hanggang idea lang yan. Eh, hindi mo dinadramatize. Eh, hindi mo ginagawang action. Eh, baliwala yan ang tawag namin dyan. May kasamang gawin. Drawing lang yan. Yun yung ang ating ano. So, sunod tayo. Ang huli natin topic yun na pala yung pinakahuli. Dramatize your ideas. So, kasamang Romel, meron na lang akong 3 minuto kasamang Romel. Ako ay nagpapasalamat sa ating ano. Ngayon kasama Romel, patikim ng iyong yung paruntutunan mamaya. Ano ito mga ka? Siyempre, kasamang John B, mauna na rin ako magpapaalam at antabayanan niyo po yung ating palatuntunang kasama kakaibigan dito pa rin po sa EFI Jeepney Station. At magkakaroon po tayo ng panauhin na manggagaling po sa Departamento ng Siyensya at Teknolohiya. Sa pong Regional Director sa pangalan pong Regional Director Sancho Maborang ng Region 2 Parting Cagayan yan. Region 2 DOST Regional Office. Ito po inyong kaibigan, ang Mulagkastel ng Bayan. Paalam po. Okay. Nagpapasalamat po ako sa pinatuloy niyo kami sa inyong mga tahanan, sa inyong mga cellphone at kung saan man kayo. No, nagpapasalamat kami. Ngayon, kung meron kayo mga suggestion, nagpapasalamat ako pag meron kayong suggestion kung paano pa ma-improve yung aming programa, no? Para mabigyan kayo ng aming staff na pwede natin ipaunlad ang ating pag-broadcast po. Ngayon, ito po, magpapasalamat po ako sa inyo, ang inyong kaibigan. Papasalamat mga magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Ed de Rosario, de los Reyes pala, sorry, nagkamali. Kay Chief Elmer Francisco, magandang hapon sa inyong lahat.